Okay, magandang araw sa inyo mga kabiyaya. Ito ay panibagong reaction video mula kay Jesus Saves. So nasa baba po yung link ng complete video na ito kung gusto ninyong panoorin ng walang reaction video na kagaya nito. Again, tayo ay magre-react lang sa video, meaning manonood lang po tayo, no? Since nasa topic tayo ng Flat Earth series natin, so panoorin po natin ito, guys. Guguloy lang naman natin ang ating isip. Pero nasa inyo pa rin kung paniniwalaan nyo o hindi. Ako po ay hindi po pro-flat earth at hindi rin po ako pro-globe earth. So ako po ay pro-Bible lamang po. Tayo po ay makabiblia lamang. Kung ano sinasabi ng Biblia, doon lang tayo. At syempre, minsan common sense din naman. Kaya panoorin po natin ang video na to, wag po natin nang patagalin. Ayon sa science, ang universe raw ay ever-expanding o walang katapusan sa paglawak araw-araw. At ang ating solar system raw ay umiikot sa Milky Way Galaxy sa bilis na 500,000 miles per hour. Ngunit ayon sa Biblia, ang langit at ang lupa at ang lahat ng bagay na naroroon ay natapos na sa unang 6 na araw pa lamang ng paglikha. Kaya imposibleng patuloy pa rin sa pag-expand ang universe. Ang sabi rin ng science, nagre-revolve raw ang Earth sa Sun sa bilis na 66,600 miles per hour habang nag-rotate din ito sa sarili nitong axis sa bilis na 1,000 miles per hour. Ngunit kung totoo ito, bakit wala man lang tayong nararamdamang paggalaw? Hindi ba tayo ay may sense of proprioception? Kaya kahit konting paggalaw nga lang ng lupa ay ramdam na natin kahit tulog pa tayo. O kapag tayo ay nasa loob ng sasakyan ay ramdam natin na umaandar ito. Ang isang typical na roller coaster ay may bilis na 100 to 150 miles per hour. Sa ganong bilis pa nga lang, ang ilan sa atin ay nahihilo na. Paano pa kaya kung ang mundong kinatatayuan natin ay umiikot ng 66,600 miles per hour plus another 1,000 miles per hour? At kung talagang umiikot ang mundo, bakit nakakalanding pa rin ang mga eroplano ng eksakto sa runway? At bakit kapag tumalon ka, ay babagsak ka pa rin sa mismong lugar na pinagtatalunan mo? Ang sagot ay nasa Biblia. Sa part na ito, medyo tutol ako ng konti sa sinabi niya dito. Kasi naman, di mo pwedeng ikumpara ang umaandar na sasakyan kumpara sa napakalaking mundo na maaaring umiikot sa araw. Talagang di mo mararamdaman po yun. Pero wala sa tamang science ang ikumpara mo sa umaandar na mundo, ang sasakyang umaandar na 1 metro lang ang laki. At nang mabasa ko po ito, ako ay nalinawan. Sa Joshua chapter 10, verse 12 to 13, ang sabi dito, tumigil ang araw at hindi gumalaw ang buwan hanggang sa matalo ng mga Israelita ang kanilang mga kaaway at ito ay nangyari dahil sa panalangin ni Joshua sa Panginoon. Literal po itong nangyari at hindi isang metaphor lamang. Kaya kung totoong ang mundo ang siyang umiikot sa araw, bakit ang araw at ang buwan ang pinahinto ng Diyos? At hindi ba't ang Earth ay nilikha noong unang araw pa lamang? At ang Sun, Moon, and Stars ay nilikha lamang noong ika-4 na araw? Kung gayon, saan umiikot ang Earth noon para magkaroon ng araw at gabi? Ito pa po ang mga berso sa Biblia na nagsasabing ang araw ang siyang umiikot sa mundo. Oo nga, no? Kung titingnan natin ang creation ng heaven and earth ayon sa Genesis, sa ika-4 na araw, ginawa niya yung sun, moon, and stars. So kung umiikot ang ating mundong bilog sa araw na ayon sa mga scientists, saan bumase ang Diyos sa una, ikalawa at ikatlong araw? Kaya tama yung nagsasalita dito na yung mundong hindi gumagalaw ay pwedeng magbilang ng ilang araw. Kahit hindi pa nilikha yung sun o yung araw mismo. Okay, makes sense. So sabi ko sa inyo, magugulo isip natin dito eh. Tuloy po natin. Ang pag-ikot ng araw sa mundo ang dahilan ng mga seasons. Mainit sa lugar kung saan malapit ang araw at malamig naman sa mga lugar na malayo ito. Ang kaya lang paliwanagin ng araw ay ang kalahating bahagi ng mundo, kaya sa kabilang bahagi ay gabi. At sa pag-ikot ng araw at ng buwan sa mundo, eventually ay magtatagpo sila at dito nagkakaroon ng solar eclipse. Pansinin mo din, tuwing lunar eclipse, ang pagdilim ng buwan ay nangyayari muna from upper left to lower right. Pagkatapos ay magkukulay pula ito at muling magliliwanag from lower left to upper right. Ibig sabihin,
Ang mundo ay gumalaw muna sa ganitong direksyon, pagkatapos ay sa kabilang direksyon naman, kaya imposibleng ang anino ng mundo ang dahilan ng lunar eclipse. Dahil tuwing selennial, nangyayari ang lunar eclipse kahit parehas na makikita sa langit ang buwan at ang araw. Oo nga no, kung ito yung anino ng mundo, bakit yung shadow ay diretsong pakanan ang shadow, pagkatapos pataas naman yung pag-alis ng shadow? So ang tanong kasi, anino ba talaga ng mundo yun? At tapos yung sumunod na video, yung araw nasa gawing kaliwa ng horizon at yung buwan na may lunar eclipse ay nasa gawing kanan ng horizon din. So kaninong anino ng mundo ito? Bakit parehong nakikita yung araw at buwan sa magkabilang panig ng daigdig? Tapos yung anino, imbis na natatakpan yung baba ng buwan, bakit yung anino ay galing sa itaas? Okay, makes sense. Ang lunar eclipse po ay hindi talaga isang eclipse, kundi blood moon. At ito ay isang senyales mula sa Diyos. Dahil ganito rin ang makikita natin bago magbalik ang ating Panginoong Hesus. At ito naman po ang mga bersong nagsasabing ang earth ay hindi gumagalaw. Ganito rin po ang paniniwala ng mga sinuunang Israelita. Ang earth ay nakafix sa mga pundasyon. Ang araw at buwan ay magsinglaki lamang at sila ang umiikot sa mundo, kasama ang mga bituin. At sila ay nasa loob ng firmament o harang na naghihiwalay sa tubig na nasa itaas at sa tubig na nasa ibaba. Ibig sabihin, may mga tubig sa ibabaw ng kalangitan at dito nanggagaling ang napakaraming tubig na nagpabaha sa buong daigdig noong panahon ni Noah. At dahil hindi naman ito itinuturo sa school, marami tuloy ang hindi naniniwala sa Noah's flood at sa Biblia dahil ayon sa science, hindi raw sapat ang tubig sa Earth's atmospheric system para pabahain ang buong daigdig. Anyway, sa kailaliman naman ng lupa ay naroon ang Sheol o Hades na daigdig ng mga patay. At direktang nasa ibabaw naman ng mundo ang trono ng Diyos. Bilang patunay, ganito po inilalarawan ni Propeta Ezekiel ang nakita niyang kaluwalhatian ng Diyos sa kanyang trono. Noong unang ikalimang araw ng ika-4 na buwan ng ika-30 taon, nabuksan ng langit at nakita ni Ezekiel ang 4 living creatures. Sa ulunan ng 4 living creatures, naroon ang firmament na tila kristal. At sa ibabaw ng firmament, naroon ang tila tronong yari sa safiro at doon ay may nakaupong tila isang tao. Mula sa baywang niya pataas ay may nagniningning na tila makinis na tanso. Sa ibaba naman ay may nakapalibot na apoy na nakakasilaw na ang kulay ay parang bahaghari. So pinapakita pala sa Revelation chapter 4 na yung tuntungan pala ng Diyos ay yung ibabaw ng firmament. Iba ang circle sa spear. Ang spear ay kagaya ng isang bola. Pero ang circle ay ganito. At nasa ibabaw ng firmament ang trono ng Diyos. Kaya nga ikinumpara ng Diyos ang earth sa isang footstool dahil tayo ay nasa paanan ng Diyos. Kaya hindi po totoong nasa malayong galaxy ang Diyos dahil mula pa noon ay nariyan lang siya sa itaas natin at binabantayan tayo at iniingatan araw man o gabi. At sa huling araw ay mabubuksan ang firmament gaya ng isang scroll. At makikita nating lahat ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesus kahit nasa ang panig man tayo ng daigdig. Okay, sabi niya, since ang earth ay nasa ibabaw, ay yung glass of firmament, kapag daw mag-second coming na si Jesus Christ kasama yung mga saints, mabubuksan mismo yung firmament. Ayon po kasi sa mga flat earth theory, yung mga stars na yan ay maliliit lamang at nasa ibabaw lang ng firmament. Kung magse-second coming of Christ, yung pagbukas ng langit ay pagkawasak ng firmament. At yung mga stars na yan ay literal na babagsak sa earth, wherein ito ngayon sinasabi mismo ng ating Panginoong Hesus. Maganda siguro kung basahin natin, Matthew chapter 24 verse 29, pagkatapos ng kapighatian ng panahon na yon, magdidilim ang araw, hindi na magliliwanag ang buwan, malalaglag mula sa langit ang mga bituin at mayayanig ang kapangyarihan sa kalawakan. At sinabi rin sa Revelation chapter 6 verse 13, nalaglag mula sa langit ang mga bituin, parang mga bubot na bunga ng igos kapag binabayo ng malalakas na hangin. Naglaho ang langit na parang kasulatang inirolyo. So ayon sa napag-aralan natin sa Katapusan ng Mundo Part 10C, ang mga verse na yan ay literal. Hindi po pwedeng spiritual kung gagamit lang tayo ng common sense. So itong verse na ito,
At ang ating Panginoong Hesus na nagsabi na malalaglag ng literal ang mga bituin sa langit. Kung babase tayo sa mga scientists, ang mga stars ay malalaki, kaya imposible itong bumagsak sa Earth. Pero kung babase tayo sa sinasabi ng Biblia na ang mga stars na yan ay mga wandering stars lamang, mukhang make sense na pwede malaglag mula sa langit ang malilit na stars na ito gaya ng sinasabi mismo ni Jesus Christ. At ito ay literal, hindi po spiritual o figurative na gaya ng sinasabi ng iba dyan. At ito ay mahirap tanggapin na ang stars pala na yan ay malilit lamang ayon sa Biblia. At dahil may firmament na kasing tigas ng cast metal mirror sa ibabaw ng Earth, ay walang makakapasok dito na alien at wala ring taong makakalabas ng Earth. Now, one thing I really want your generation to embrace is that the Earth is a closed system. We cannot leave the Earth. There's no place to go. Ito pa po ang isang patunay na may mga tubig sa itaas ng firmament. Kapag tumatama ang rocket sa firmament, ay nagkakaroon ng rippling effect. Gaya ng nakikita natin kapag may batong tumama sa ibabaw ng tubig. Ito naman ang kuha sa itaas ng mga ulap kapag may thunderstorm. Nakuhanan nila ang mga lightning sprites o mga electric discharge na tumatama sa firmament. I-enhance po natin ang picture para mas makita nyo ang parting ito ng firmament. Pansinin ang mga rocket launch. Imbis na dumiretso ito pa itaas, ay laging patagilid ang lipad nito. Bakit? Dahil kapag padiretso nila itong pinalipad, ay tatama lamang ito sa firmament at ayaw nila makita ito ng mga tao. Kaya palilikuin na lamang nila ang rocket at pababagsakin sa dagat. Kaya wala pong taong makakarating sa Mars o sa alingmang planeta. Lahat po ng ipinapakita nilang kuha di umano sa Mars ay CGI lamang o computer-generated images, in short, edited o fake. At sa larawang ito na inilabas nila na kuha raw di umano sa Mars, ay di nila napansin na mayroong daga. Ngunit maraming tao na ang nakakita nito kaya ito ay naging viral sa internet. Ito pa ang isang live footage nila ng spacecraft sa outer space di umano nang biglang may lumitaw na daga. Paano naman mabubuhay ang daga sa outer space? Ang mga pinapakita nilang video ng mga astronaut ay hindi talaga sa outer space kundi sa isang malaking swimming pool at pinalitan nila ng background. Kaya nga maraming beses na ring nakuhanan sa camera ang mga water bubbles na lumalabas sa spacesuit ng mga astronaut. Ang mga pinapakita naman nilang video sa ISS o sa International Space Station kuno ay sa studio lang ginawa at pinilitan lang din ng background. At para magmukhang sila ay nasa zero gravity, kinibitan nila ng harness ang mga astronaut at nilagyan ng hairspray ang buhok ng mga babae. Ngunit hindi nila maloloko ang lahat ng tao dahil kitang-kita ang mga faulty editing nila. Dahil kung zero gravity talaga doon, bakit nahulog ang hawak ng astronaut na ito? Ang sabi rin sa science, ang buwan daw ay isang solid object na kumukuha ng liwanag sa araw. Ngunit ayon sa Biblia, ang araw, buwan at mga bituin ay mga luminaries o ilaw sa kalangitan upang mabukod ang araw sa gabi at maging batayan sa bilang ng mga araw, taon at kapistahan. Kaya ang buwan ay may sarili pong ilaw at ang phases nito ay nakadepende sa pagkakailaw nito. Minsan ay partial, minsan ay buo, minsan naman ay wala. At ito ang tinatawag na new moon na siyang basehan ng lunar calendar kung alin ang first day of the month. Ang full moon naman ang basehan kung kailan ang simula ng mga seasons ng summer, autumn, winter at spring dahil kada season ay may eksaktong 3 full moon lamang. Nakakita ka na ba ng buwan kapag umaga? Napansin mo ba na tila translucent ito o nakikita mo ang langit sa likod niya? At sa gabi naman, napansin mo ba na may mga pagkakataong makikita mo ang mga bituin sa likod ng buwan? Ito ay dahil ang buwan ay gawa sa plasma, isang fourth state of matter. Hindi po siya solid, liquid o gas. The moon is not a piece of rock, but it is a plasma phenomena, cosmic plasma. At dahil hindi siya solid, walang taong makakatapak dito. Lahat po ng moon landings na ipinapakita nila sa atin ay fake. But I can't get up. The astronaut waits until a mysterious force helps him up. There we go. Dahil kung talagang vacuum ang space at walang hangin doon, ay bakit hinangin ang flag na nilagay nila di umano sa buwan? At kung walang hangin sa space, ibig sabihin hindi magkakaroon ng combustion ang jet engine fuel at hindi mapopropel ang rocket sa space.
At sa mga larawang kuha nila di umano sa buwan, bakit walang mga bituin? At bakit maliit lang ang Earth, kundi hamak na mas malaki ang Earth kaysa sa buwan? Pag chinik mo rin sa Photoshop ang larawang ito na inilabas nila at tinaasan mo ang exposure, ay makikita mo na may square na linya sa paligid ng Earth. Ibig sabihin, ang parating ito ay wala talaga sa original na picture, kundi ipinatong lamang. Alam niyo bang maraming beses na nila in-expose sa mga pelikula o TV shows na peke lang ang moon landings? Dahil harap-harapan nila tayong tinutuya at kahit sino mang astronaut ang hamunin mong sumumpa ng nakapatong ang kamay sa Biblia na totoong nakarating sila sa buwan ay hindi ito kayang gawin. Bakit kaya? You're the one who said you walked on the moon when you didn't. Calling the kettle black if I ever thought of it. Saying I misrepresented myself. Away from me. You're a coward and a liar and a thief. Oops! Panoorin ang unang press conference ng 3 astronaut na di umano ay unang nakatapak sa buwan. Bakit kaya ganito ang kanilang mga itsura? Imbis na masaya, ay mukha silang manulungkot. At para bang hindi nila alam ang isasagot. When you looked up at the sky, could you actually see the stars and the solar corona in spite of the glare? We were never able to see stars from the lunar surface or on the daylight side of the moon by eye without looking through the optics. Kailangan nilang itago ang mga stars kasi kabisado ng mga scientists ang pattern ng mga stars o yung tinatawag na constellations of stars. Mabubuking kasi sila na wala sila sa outer space kapag nilagay nila yung stars. Make sense? I don't recall during the period of time that we were photographing the solar corona what stars we could see. I don't remember seeing any. I don't remember seeing any. I don't remember seeing any. Sa tatlong ito, si Buzz Aldrin na lamang ang natitirang buhay. At nang tinanong siya ng isang bata kung bakit hindi na sila bumalik sa buwan, ay ganito ang kanyang sagot. Why has nobody been to the moon in such a long time? That's not an 8-year-old's question. That's my question. I want to know, but I think I know. Because we didn't go there. We didn't go there. We didn't go there. So ayun, inamin din ng isang astronaut na hindi talaga sila nagpunta sa buwan. Sa bibig mismo ni Buzz Aldrin, isa po sa 3 astronaut na nakapunta daw po sa buwan. And that's the way it happened. Ibig sabihin, inaamin na rin niyang hindi naman talaga sila nakarating sa buwan, kaya hindi rin sila makakabalik. Mga kapatid, ang NASA po at ang lahat ng space agencies ay hawak ng mga Illuminati. Kaya wag na po kayong magtaka kung bakit solar system ang tinuturo nila sa atin, kung saan ang araw ang nasa gitna ng universe. Dahil noon pa man ay sumasamba na sila sa araw at sa mga personification nito, gaya nila Nimrod, Ra, Helios, Apollo, Mithras at iba pa. At napansin niyo bang ang pangalan na ibinigay nila sa mga planeta ay hango mula sa pangalan ng kanilang mga diyos-diyosang sina Mercury, Venus, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, at Neptune. Ayon sa Biblia, ang mga planetang ito ay mga wandering stars lamang at hindi talaga planeta gaya ng Earth. At ganito ang kanilang itsura sa kalangitan kung gagamit ka ng zoom camera. At ganito naman po ang itsura ng mga bituin. Tila ba sila ay nasa tubig? At kung kukuha ka ng long exposure shot ng mga bituin, makikita mong sila ay umiikot sa mundo, maliban sa North Star o Polaris na nakafix lamang. Ang mga bituin po ay nakaset sa loob ng firmament at may eksaktong placement dito, kaya nga po nakikita natin lagi ang same constellations sa kalangitan. Ibig sabihin, kapag may nakikita tayong shooting star o meteor shower, hindi ito nanggagaling sa labas ng firmament. Pansinin, ang direksyon ng mga falling stars, minsan ay paitaas, minsan ay pababa, minsan naman ay may patagilid. Ibig sabihin, ang mga bituing ito ay gaya rin ng mga planetang alam natin, mga wandering stars na hindi nakaset sa firmament, kaya malaya silang gumalaw sa kahit anumang direksyon. At gaya ng buwan na tanda for days and months, ang mga bituin o shooting stars naman ay mga tanda din for years. Bilang halimbawa, ang Halley's Comet ay nakikita lamang sa kalangitan every 76 years, kaya kahit wala pang NASA noon,
Kaya nang mapredict ng ancient civilizations ang paglitaw ng comets maging ng mga eclipses gamit ang Saros cycle. Sa method na ito, nalalaman nila kung kailan ulit magkakaroon ng eclipse dahil ang lunar at solar eclipse ay parehas na nagre-recur ng approximately 6,585.3 days or 18 years, 11 days, and 8 hours after ng last recorded date and time ng eclipse. Kung totoong 238,000 miles ang buwan mula sa Earth, ay bakit kaya itong i-zoom ng napakalinaw gamit ang DSLR camera? Gayon din, ang araw, kung totoong 93 million miles ito mula sa Earth, ay bakit nakikita natin itong nasa likod lamang ng mga ulap? Hala, ang araw ay nagmumukha lamang na sumisikat at lumulubog dahil sa ating perspective. Ibig sabihin, kapag papalayo sa atin ng isang bagay, ay lumiliit ito ng lumiliit hanggang sa hindi na natin ito makita. Ganito rin po ang mga barko sa dagat. Hindi po sila nawawala sa ating paningin dahil sa kurba di umano na mundo. Nawawala sila dahil sa limitasyon ng ating paningin. Ngunit kung gagamit ka ng zoom camera, ay makikita mong sila ay naroon pa rin. Ang tubig naman po kailanman ay level o patag kahit ano paman ang shape ng lagayan nito. Kaya imposible na kumurba ito sa isang globo. Hindi po globe ang Earth. At kahit nasa pinakamataas ka pang bundok o maging sa loob ng eroplano, ay wala kang makikitang kurba sa mundo. I was reading a lot of stuff on the flat Earth. Okay, yeah. True. That's true? Yep. Okay, all right, cool. All right. God bless, brother. Did you notice any curvature while we were up there? Curvature? No. No? There's no curvature? It's just... Yan ang legit, mga piloto ng eroplano, mas nagsasabi yan ng totoo kaysa sa mga scientists, no? Kapag nagpalipad ka naman ng isang high-altitude balloon na may nakakabit na normal camera lens, ay ganito ang makikita mo sa itaas. Flat at walang kurba ang mundo. Ngunit kung gagamit ka ng camera na may wide-angle lens gaya ng GoPro, ay makakakita ka talaga ng kurba dahil sa fisheye effect. Ang mga satellite ay hanggang dito lang, sa low Earth orbit. At nakakarating sila dito sa pamamagitan lang din ng high-altitude balloon. Eventually, puputok ang lobo at babagsak ito at magpapalipad lang sila ulit ng panibagong satellite. Naalala mo ba noong tinukso ni Satanas ang ating Panginoong Jesus? Dinala niya siya sa isang napakataas na bundok at ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian ng mundo. Naisip mo ba na imposible itong mangyari sa isang globo? Noong 1931, si August Piccard ng Germany ay nakarating sa 10 miles above Earth gamit ang isang hydrogen balloon na kinabit niya sa isang aluminum capsule na pwedeng niyang sakyan. At ganito ang kanyang eksaktong sinabi tungkol sa nakita niyang itsura ng Earth. It seemed a flat disk with upturned edge. Ibig sabihin, wala siyang nakitang anumang kurba sa Earth at nakita rin niya ang dulo nito na nakaangat. Ang dulo ng daigdig ay walang iba kundi ang Antarctica. Dahil ang Antarctica ay hindi talaga isang kontinente, kundi isang napakataas at napakalawak na ice wall na nakapaligid sa buong mundo. At ito ang dahilan kung bakit hindi natatapon ang tubig ng karagatan sa outer space. Kaya nga ikinumpara ng Diyos ang dulo ng mundo as clay to the seal that stand as a garment. Dahil kapag sinilyuhan mo ang isang bagay gamit ang clay, ay nakaangat ang buong paligid nito. Kung gusto niyo pong makita ang pinakahangganan ng daigdig, pwede kayong mag-book ng tour to Antarctica kung may budget kayo. Ngunit guided tour lamang po ito, kaya't hanggang bungad lamang po. At kung makalusot man kayo, bago pa kayo makarating sa dulo, ay paniguradong maninigas na kayo sa lamig. At magkaka-frostbite sa lawak ng ice wall na ito. Ang lahat po ng picture ng Earth na pinapakita nila sa atin ay Photoshop lamang. In fact, inamin po ito na isa nilang tauhan, si Robert Simon. In 2002, Blue Marble 2.0, NASA's Rob Simon made this. Simon's job is... It's primarily taking data and making pictures out of it. That's what this is, a composite of data sets from several different instruments translated into a picture. It is photoshopped, but it's has to be. Kaya kung mapapansin nyo, kada maglalabas sila ng picture ng Earth, ay iba-iba ang laki at lokasyon ng mga kontinente. At alam nyo bang, harap-harapan nila tayong tinutuya dahil ipinakita na po nila sa atin ang totoong mapa ng mundo sa logo ng United Nations. Sa mapang ito, ang North Pole ang siyang nasa gitna ng mundo,
At ang South Pole naman ang nakapalibot sa buong mundo. Kaya kung akala natin ay nakapag-circumnavigate si Magellan sa mundo noong 1519 hanggang 1522, ang totoo ay naglakbay lamang siya from west to east at east to west. Nakabiyahe ka na ba sa ibang bansa sakay ng eroplano? Kung talagang globo ang mundo, dapat kada ilang minuto ay ina-adjust ng piloto ang eroplano pababa para sundan ng kurba di umano ng mundo. Pero hindi! At kung totoong globo ang mundo, ibig sabihin ang mga nakatira sa Southern Hemisphere, gaya ng Australia, ay nakabaligtad sa atin. Pero bakit wala silang maipakitang live satellite view na ganito? I-download nyo po ang official picture ng Earth sa NASA website. At i-rotate ito ng counterclockwise. Nakikita nyo ba itong mga puting ulap sa gilid? Susulatan ko po ng kulay pula para mabasa mo kung anong word ang intentionally na nilagay ng NASA dito. S-E-X. Sex! Hindi ba't harap-harapan na nila tayong niloloko? Gising kapatid, matagal na po nila tayong niloloko. At ano ang purpose ng panlolokong ito? Upang paniwalain ang mga tao na walang Diyos. At tayo ay nag-evolve lamang mula sa mga unggoy. At ang universe ay aksidente lamang na nabuo mula sa isang pagsabog. At sa lawak ng universe na ito, tayong mga tao ay insignificant lamang. Ganito po ang itinuturo nila sa atin sa school. Kaya ang ilan sa atin kagaya ko ay lumaking walang pagkakakilala sa Diyos at hindi alam ang purpose sa buhay. So yun guys, yun ang pinaka-reason kung bakit daw tayo nilinlang ng world science, dahil ito daw ay dalhin tayo sa paniniwalang we are not alone in the universe. So nga no, nakakapagtaka, kung tayo lang special created being ng Diyos, bakit inabala pa niya ang kanyang sarili na gumawa ng bilyong-bilyong planeta sa iba't ibang galaxies o universe ayon sa mga scientists? So kayo naman bahala kung saan kayo maniniwala, no? Sa Bible po ba o sa sinasabi ng siyensya? So comment down below po kung ano po ang inyong opinion. May part 3 pa po ang series natin na ito.